Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng October 30, 2025. Sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang LPA na nasa labas po ng PAR habang nasa layo po ngayon ng 1,740 km east ng Davao Region na consistent pa rin ang pinapakita na kikilos po yan pa-west, northwestward at posibleng sa Sabado o Linggo ay nandito na sa loob ng PAR bilang bagyo at tatawagin po sa local name na Bagyong Tino na nagbabanta rin na tatawid sa ating kalupaan. Kaya atin lamang pong babantayan ang development niyan dahil posible pa ang mga biglaang pagbabago lalo na at nasa may karagatan pa. Sa ngayon ay wala pa po itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Amihan ngayon ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon, shear lines sa northern part ng northern Luzon, easterly sa silangan ng Visayas at Luzon, at intertropical convergence zone sa may Mindanao. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon ay nakakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rains ang malaking bahagi ng bansa mula Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. At mamayang gabi may mga isolated rains pa rin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa kaya mag-ingat po tayo sa posibleng mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang sa 1.8 to 2.7 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, ito po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!